Kami maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nakiisa ang Regional Police Strategy Management Unit at RPSB team ng Mountain Province, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at volunteer groups sa isinagawang serbisyo caravan sa bayan ng Tadian, Mountain Province bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa komunidad. Ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Marjorie Ngitil. RPSB team ng Mountain Province at mga ahensya nagkaisa para sa serbisyo caravan sa Tadian. Patuloy na pinapatunayan ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB team ng Mountain Province Police Provincial Office na walang pinipiling lugar ang tunay na serbisyo habang aktibo silang nakilahok sa Retold Community Support Program o RCSP Barangay Consultation at Serbisyong Caravan sa ilang barangay sa Tadian, Mountain Province. Nakiisa ang RPSB team kasama ang iba't ibang national at provincial agencies sa barangay ng Kayan West, Banaaw at Kagubatan, Tadian, kung saan ibinahagi ng bawat ahensya ang mga serbisyong kanilang maibibigay sa komunidad. Hinikayat naman ni Police Lieutenant Colonel Abdilon Sigalong, Chief Picado ang mga residente na makiisa at suportahan ang mga autoridad upang mapanatiling mapayapa at ligtas ang kanilang barangay laban sa insurhensiya. Ibinahagi rin ni Police Executive Master Sergeant James B. Yodong Jr. ang mga programa ng RPSB team tulad ng BPATS training para mapalakas ang kakayahan ng mga barangay first responders at ang Moving the Youth Towards Peace and Development o MYPD program na naglalayong gabayan ang mga kabataan laban sa terorismo at illegal na droga. Kasabay nito, nagsagawa rin ng iba't ibang serbisyo ang mga ahensya tulad ng medical check-up at libreng pamimigay ng gamot. Nagbigay rin ng libreng gupit ang RPSB team kasama ang Tadian MPS, Army F-15 at ng Philippine Army para sa mga residente. Layunin ng aktibidad na ito na mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa komunidad, matugunan ang pangangailangan ng mamamayan, maisulong ang kaunlaran para sa lahat, at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng maayos at makataong pamamahala. Mula dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marjorie Ngitil, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Ngitil. Arestado ng mga operatiba ng Philippine National Police ang isang top 10 most wanted person na nahaharap sa kasong rape through sexual assault sa isinagawang law enforcement operation sa bayan ng Pilar Abra. Ibabalita yan ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Si Kakot ang arestuan ni Tikaso a sexual assault. Naaresto ng mga otoridad ang isang lalaki na tinaguri ang top 10 most wanted person municipal level sa kasong 2 bilang ng rape through sexual assault sa Barangay Uco, Pilar Abra. Kinilala ang naarestong sospek na 45 anyos, magsasaka, may kinakasama at residente ng nasabing barangay.
Ayon sa ulat, nahuli siya sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable German F. Ballesteros, presiding judge ng RTC Branch 1 Bangked Abra, kaugnay ng kasong 2 bilang ng rape through sexual assault na kung saan may nirekomendang piyansang nagkakahalaga umano ng 200,000 piso sa bawat bilang ng kaso. Ang nasabing operasyon ay isinagawa sa pinagsanib pwersa ng mga operatiba na pinangunahan ng Pilar Municipal Police Station, katuwang Provincial Intelligence Unit Abra PPO, Regional Intelligence Unit 14 at 2nd Abra Provincial Mobile Force Company. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng Pilar Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon bago i-turn over sa korte. Ang matagumpay na operasyon ng PNP ay patuloy sa kanilang dedikasyon na sugpuin ang krimen at tiyakin ang pananagutan ng mga lumalabag sa batas, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa pang-aabuso at karahasan para sa mas mapayapa at ligtas na komunidad. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Isinagawa sa Philippine National Police Headquarters ang Commission on Audit Exit Briefing para sa calendar year 2025 bilang bahagi ng patuloy na pagsusuri at pagtiyak sa maayos at transparent na paggamit ng pondo ng pamahalaan. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Resalie Umalay. Isinagawa ngayong umaga sa PNP Main Conference Room, NHQ Building sa Camp Crame ang Commission on Audit Exit Briefing para sa calendar year 2025 na naglalayong patatagin pa ang ugnayan ng Philippine National Police at COA sa pagsusulong ng transparency at accountability sa serbisyo publiko. Pinangunahan ng COA Audit Team ang aktibidad sa pamumuno ni Mr. Amir Gamama, Acting Cluster Director ng Commission on Audit, kasama si Ms. Jeneline Dulay, Assistant Cluster Supervising Auditor na nakatalaga sa Philippine National Police. Sa panig ng PNP, personal na pinangunahan ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., ang pulong kasama si Police Brigadier General Dindo Reyes, Acting Director for Controllership, at iba pang matataas na opisyal at personnel ng organisasyon. Tinalakay sa briefing ang mga resulta ng audit, obserbasyon, at rekomendasyon kaugnay sa financial na operational performance ng PNP para sa calendar year 2025. Layunin nitong matukoy ang mga aspeto na kailangan pang pagbutihin at tiyaking nasusunod ng mga umiiral na government accounting at auditing standards. Muling pinagtibay ng PNP ang kanilang pangako na tutugunan ang lahat ng natukoy na findings ng COA at patuloy na palalakasin ang internal controls at fiscal management system para sa mas epesyente at transparent na paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa PNP, bahagi ito ng kanilang layunin na magkaroon ng mas maayos, tapat at makabagong serbisyo publiko sa ilalim ng programang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Mahigit 3,100 na benepisyaryo ang nabigyan ng rice subsidy sa isinagawang pamamahagi ng Isabela Police Provincial Office bilang bahagi ng kanilang programang naglalayong makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga mamamayan. Ang balitang yan ay mula sa Isabela Police Provincial Office. Nagsagawa ang mga tauhan ng Isabela Police Provincial Office ng ceremonial turnover and distribution of rice subsidy nitong Mayo 19, 2026 sa IPPO Multipurpose Hall, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela kasama ang Isabela PPO Officers Ladies Club. Sa nasabing programa,
Kabuang 2,843 personnel ng Isabela PPO at 342 na benepisyaryo mula sa mga pamilya ng mga yumaong pulis na nagbuwis ng buhay sa pagtupad ng tungkulin ang nabigyan ng rice subsidy bilang bahagi ng patuloy na programa ng suporta at pagkalinga sa kapulisan at kanilang mga pamilya. Ayon sa pamunuan ng IPPO, ang naturang aktibidad ay sumasalamin sa matibay na ugnayan at pagtutulungan ng Philippine National Police, pamahalaang panlalawigan ng Isabela at iba't ibang stakeholders sa pagsusulong ng kapakanan at kagalingan ng mga miyembro ng kapulisan maging ang kanilang mga naiwang pamilya. Binigyan din naman ni Police Colonel Manuel Bayani Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, na ang ganitong programa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkilala at pagbibigay halaga sa sakripisyo ng mga pulis na nag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Maraming salamat, Isabela Police Provincial Office. Pinangunahan ng Davao City Police Office ang isang youth empowerment activity sa pamamagitan ng marksmanship training bilang bahagi ng kanilang programang naglalayong hubugin ang disiplina, responsibilidad at kumpiyansa ng mga kabataan. Ibabalita yan ni Patrolwoman AJ Cortez. Matagumpay na naisagawa ng Davao City Police Office ang first CMFC Shoot for a Cause Steel Challenge Competition na may temang Kalinga through Marksmanship for Youth Empowerment na ginanap sa DCPO Firing Range nito lamang 16 ng Mayo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Colonel Peter Bauzon Madria, City Director ng DCPO, ang nasabing aktibidad katuwang ang first CMFC sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Daisy G. Torres, First Commander. Nakiisa rin sa programa ang iba't ibang opisyal, pribadong stakeholders at partner institutions bilang suporta sa layunin ng aktibidad para sa kabataan at komunidad. Nagtampok ang kompetisyon ng team at individual categories na lalong nagpatibay sa ugnayan ng DCPO at ng mga katuwang nitong organisasyon sa pagsusulong ng mga programang nagbibigay positibong impluwensya at oportunidad sa mga kabataan. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Colonel Madria ang kahalagahan ng patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang institusyon at stakeholders ng komunidad. Ayon sa kanya, ang mga ganitong aktibidad ay nagsisilbing plataporma upang gabayan ang mga kabataan tungo sa disiplina, pamumuno at makabuluhang pakikilahok sa lipunan. Layunin ng programa na mahikayat ang kabataan na maging responsableng mamamayan habang pinapalakas ang pagkakaisa, kooperasyon at pakikibahagi sa komunidad. Patunay ang naturang aktibidad sa patuloy na dedikasyon ng DCPO at ng kanilang mga katuwang sa pagsusulong ng holistic community policing at pagbibigay ng kabuluhang oportunidad na humuhubog sa potensyal ng kabataan sa pamamagitan ng positibo at makabuluhang mga gawain. Mula dito sa Davao Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman AJ Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Arestado ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 2 Chinese national sa isang operasyon sa lalawigan ng Pampanga, kung saan nadiskubre rin ang tinatayang 9.5 million pesos na halaga ng mga hazardous materials. Yan ang balitang tinutukan ni Patrolman Adrian Dayao. Arestado ang 2 Chinese national matapos halakayin ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group Region 3, katuwang ang lokal na otoridad sa Pampanga, ang isang warehouse sa bayan ng San Simon, Pampanga noong Mayo 14. Sa isinagawang operasyon na diskubre ang umano'y hazardous at regulated materials na tinatayang nagkakalaga ng mahigit 9 milyong piso, kabilang sa mga nakumpiska ang hinihinalang ginamit sa illegal na processing activities.
Maharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 6969 o ang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng CIDG Regional Field Unit 3 ang mga naarestong individual para sa kukulang dokumentasyon at legal na proseso. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming official social media accounts ng Police News Network at sa Twitter account, YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Milencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Rosemia Marquez mula sa Manila Police District, NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Direktang sumbungan ng sumbungan. Mga kasangbahay, susunod na po ang Sumbong nyo, aksyon agad. Direktang sumbungan ng bayan. Sumbong nyo, aksyon agad. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.